Morning class. Good morning, ma'am. Our topic for today is about life and works of Rizal. Okay, who knows Rizal? Ako, Or who is Rizal? hero. A hero. Hero of what? People. Hero in the Philippines. Ay, Okay, before we're going to start, I have a pre-test here. You're going to answer this to know what is or already know. This is not recorded, but you're going to start to answer this one. Okay, prepare your notebook and ball pen. Okay, this is my question number 1. Since you are only 3 here, I have a picture here and you are going to answer those questions in there. Okay? This is the picture. There's a question here. I am going to read the question and you're going to answer. Okay? Okay, the question is, who is the person in the picture? Okay, Jello. si Rizal. Okay. Number 2, is he considered the national hero of the Philippines? Namatay siya dahil gumawa siya ng dalawang story na nagsasabi doon kung ano yung mga ginagawa ng in the past century nung siya ay nabubuhay pa. Siniwalat niya yung mga masasamang gawain lahat doon sa story niya at namatay siya dahil doon. Daw niya makalaya ang Wala pang tuloy Kasi 300 ng babae. 300 years ang mga Kastila dito eh. Tagal panahon. One is, what is this? What do you think? Map. A map. Okay. Number 1. What are the titles of these books? El Filibusterismo and Holy Camere. Okay. Number 2. Who wrote them? Sino ang sumulat? O si Rizal. Si Rizal. Si Rizal pala ako si Rizal. Okay. Rochelle, why are these novel important in the Philippine history? Importante po siya dito sa Philippine history bilang history natin dahil ang mga story na to ay nagpapakita ng mga pangyayari in the past century. Pinapakita dito kung gaano ka sasama, gaano ka mga taksil ang mga tao noon kahit na sila ay isang mga padre, talagang sila ay malulupit. Okay. Okay, we're done about the pictures. Here in Rizal Law, this is what I asked you before in the pre-test. Do you remember? The Republic Act of the Republic Act number 1425, commonly known as Rizal Law. Okay, Rizal Law is it a mandatory in school. Inaaral dito yung mga libro na isinulat ni Rizal na kung saan minandatory talaga siya sa public man o sa private. Dito pinapakita, inaalam ng mga mag-aaral kung ano yung mga history, kung saan para imulat yung mga mata ng mga kabataan. Hindi lang ng kabataan, syempre, Jello, stand straight. Ay, sit properly. If ever, kunyari, ako, teacher ako, nagtuturo ako sa inyo, di ba? Tapos, when you learn here from school, and then pag uwi nyo ng bahay, sometimes, you're talking to your family, right? Yes. And then, sometimes, tinatanong niyo yung magulang nyo or nag-share kayo ng mga pinag-aralan nyo sa school. Ay, mama, papa, ganito pala. Ang ano pala, nung nakaraang mga taon, ay ganito, gano'n. Si Jose Rizal ay buhay pa.
Ganun pala yung mga nangyari. So, hindi lang ng mga kabataan, hindi lang ito para sa mga kabataan, kundi ito ay para sa lahat ng mga Pilipino na kung saan ay dapat nating mabasa yung mga katiwalian noon, naipasa sa atin. Minsan kasi, may mga hindi nakapag-aral na parang inasanayan na nila yung kinalakihan nila noon na kung saan ay mali, naturo lang ng mga colonialism, mga Espanyol noon na akala nila is yun talaga yung tama. Na parang, yun, yung tulad dito, inisulat ni Rizal dito para aralin natin itong mga libro na ito. Ano itong mga libro na to? Ito yung filibusterismo. El filibusterismo at saka No limit No Limit ang Hire. Dito, sa mga libro na ito, pinapakita dito yung mga kategorya ng Espanyol. mga Espanyol na kung saan dito mas marami yung trabaho pero ang bayad ay sobrang baba, lalo na kapag ikaw ay Pilipino. Na kung saan pag sinabi mong Pilipino ka, parang napakamababang uri mo ng tao. Ang mga namumuno, mga officials is mga Espanyol lang. Yung mga Pilipino, parang wala masyadong karapatan sa government kahit na anong trabaho mo. Mababa ang tingin nila sa'yo, lalo na kapag mahirap ka lang na tao. Kapag katulad ka naman ni Rizal, kahit pa paano, medyo maangat-angat sa buhay kasi si Rizal kasi ay, kung noong panahon, isa siya sa pinakang mayayaman na tao. Na noon, kapag mayaman kang tao, meron ka lang bahay na kahoy, meron ka lang bahay na up and down, nagawa sa kahoy, mayaman ka na. Kasi kadalasan ng mga tao noon ang bahay ay ano, mga kubo-kubo lang. Yun yung mga normal ng mga mamamayan na katulad natin. Pero sila Rizal, noon, meron silang bahay na mataas, maganda, gawa sa kahoy, sa puro kahoy, mga tabla, ganun ang mga katayuan nila na kung saan noon ay tinitingala ng mga tao. Kaya kahit pa paano, nakakasabay siya sa pag-aaral. Kaya nga lang, kahit nakakasabay siya sa pag-aaral, meron pa rin discrimination pag ikaw ay nalaman nilang isa kang Filipino. Kaya, ang ano ni Rizal naman ay sumasabay lang siya sa kung anong rules meron dun sa panahon na kinalakihan niya, pero sisikret siya na paggawa ng mga libro na isinusulat niya yung mga katiwalaan ng mga kahit noon kasi mga fraile. Pag sinabi mo kasi mga fraile noon, ano ibig sabihin ng fraile? Pare. Pag ikaw ay isang fraile, may mataas ang iyong posisyon. May karapatan kang mag-command sa mga officials. Parang under nila yung mga official pag pare ka. Like, yung pare ngayon, under nila yung presidente, yung senator, under nila yan. Kung sa panahon natin ngayon. Kaya nilang i-command. Pero ngayon, meron na, hiwalay na, di ba? Hindi na pwedeng pakialaman ng government ang mga church. Pero noon, hindi. Pag ikaw priest ka, may karapatan kang mag-command sa mga officials. Yun ang inaano nila Rizal, ang sinisiwalat ni Rizal sa mga librong ito, kung ano yung mga tao doon. Kadalasan naman pinapakita niya dito kasi yung mga tao naaapi masyado, dito niya sinulat yon. Yung mga librong yan, konektado kay Rizal, na kung saan konektado din sa mga Espanyol, na kung saan ngayon ay pinapahalagahan ng mga Pilipino. Pinapahalagahan ng mga Pilipino yung mga nakaraang pangyayari dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang mga nabasa. Kasi kung ang mga sinulat naman ni Rizal ay hindi din na-expose, hindi na-ikalat sa buong Pilipinas, hindi din malalaman ng mga tao yung mga nangyari sa Pilipinas noon. May mga possible mo naman na may mga kwento-kwento lang na masasabi yung mga ninuno sa mga sumunod na henerasyon, pero walang proof. Kaya yung mga sinulat ni Rizal ay naging matibay na ebidensya sa mga nakaraang panahon. Sa tingin ninyo, anong mga responsibilidad ng isang Pilipino
kaugnay dito sa mga pangyayari doon noong unang panahon. Bilang pagpapahalaga sa mga nakaraang pangyayari o sa mga pagsasakripisyo nila Rizal at iba pang mga bayani. Ano yung dapat mong gawin bilang isang Pilipino? Maging mabait. At mapagmahal sa Pilipinas. Wow! Pilipinas. Tuwing December 30, ang sineselebrate ng Pilipinas ang Kamatayan ni Rizal. okay, tinatawag natin na Rizal Day. Rizal's Day. Okay. What is the main purpose of Act number 1425? Stand up. I think the purpose of Rizal Law is to guide people para malaman nila kung ano yung tama at mali. And para mas ma-correct sila kung ano talaga yung dapat gawin sa hindi. How are Rizal's novel connected to nationalism? Oh. I think kasi po, until now, meron pa rin nangyayari na kung ano yung nakasulat sa isinulat na kwento ni Rizal, yung mga masasamang gawain nangyayari pa rin ngayon at yung mga dapat naman nating gawin sa dito sa bilang isang Pilipino is piliin natin gawin ng mabuti at piliin lagi ang tama. What values can student learn from Rizal? Dapat matapang, magalang. Yun lang po ang aking sagot. Okay. How does your concept map explains importance today? So, i-emphasize niya kung saan siya nagmula, kung sino ang gumawa, ano yung mga pinakita niya, tapos konektado pa ba siya sa panahon ngayon. Okay, tomorrow, you're going to have a debate. Gaganon tayo. Lalaban tayo. This is the situation. A student says, studying Jose Rizal is no longer important because it only talk about past. Pag kailangan yung isa, agree, tapos yung isa, disagree. And then, ipapaliwanag ninyo kung bakit. And then, how can Rizal's life work and ideals help Filipino youth today? Papaliwanag ninyo kung anong nagtutulong ng mga Rizal, yung Rizal lives at yung mga ginawa ni Rizal noon, sa tingin ninyo ngayon, anong naitutulong at anong hindi naitutulong. Okay? And then give one lesson from Jose Rizal that you can apply in your daily life as a student. That's all for today, class. Okay, see you tomorrow. Goodbye, class. Goodbye, ma'am.